Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Daily Tribune. Pahayag ni Senator Erwin Tulfo, naaawa na daw siya sa kay BP Sara at sa kanyang pamilya sa nangyayaring impeachment trial. Sabi niya, kailangan po niya, meaning niya si BP Sara, kailangan po niya ng hustisya as soon as possible. Hindi po yung patagalin nating hanggang Christmas. Kung pwede nga po before Christmas para ika nga, tapos na po ito. Mahirap po kaya magpapasko na ikaw ay may kaso. Apektado po yung kanyang mga anak. Apektado ang kanyang mga anak. Baliwala yan kay BP Sara. Tingnan nyo ang mukha, aura ni BP Sara. Masaya, blooming ang kanya. Baliwala itong impeachment trial sa kanya. Anong naawa kayo? Oh. Ang kawawa po dito sa impeachment ay si BP Sara. Para bang, I don't know, kung naniniwala ba kayo dito kay Erwin Tulfo. Ako, personal opinion ko lang ito. Silang magkapatid na Tulfo. Wala na akong pinapaniwalaan ng salita nila. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 13,000 ang nag-react. 12,000 ang tumatawa. 133 ang galit. 789 lang ang nag-like o naniwala sa kanya. So, halos mga 92% tinatawanan itong si Erwin Tulfo. Hindi siya pinapaniwalaan. To me, this is just a lip service. Pinapakita niya na maawain siya. Kung gusto niyong maawa, sa taong bayan kayo maawa, yung mga biktima ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Honorable Erwin Tulfo, Blue Ribbon Chairperson. Please, maawa kayo sa taong bayan na sumisigaw ng hustisya, pera ng tambayan, nilustay, nasaan ng investigasyon, Dapat doon kayo, huwag niyong kaawaan si BP Sara, kayang-kaya niya. At saka, kahit abutin yan ng ilang taon, anong pakialam ni BP Sara? Alam ni BP Sara, mananalo siya. Tapos naawa kayo sa pamilya, nagpapa... Jeff Rojas, tagilid na ba ang kaso kaya biglang liko si Bendalo? Alam nila kasi matatalo lang din sila eh. Alam nila na ang public opinion is against them. Sila na nagsusulong ng trial ito. Kasi alam na ng taong bayan na ang laki ng gastos. Bilyones at the end of the trial, kung totoo yung sinasabi nila na abutin hanggang February next year, more than 1 billion pesos ang gastos natin. Kaya, sinong matutuwa? Ang laki na ng utang natin. Ano bang utang natin? Umabot na ng, ang nautang na ng Marcos Jr. administration, umabot na ng 9.7 trillion pesos. Itong 4 years niya na panunungkulan. Tayo rin ang magbabayad. So, yung mga inuutang na ganyan, o income ng gobyerno, instead na gastusin para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, ito, ginagastos sa impeachment trial. Na accountability kuno, transparency kuno, but alam naman natin na political persecution ito. Tatakot lang sila na malakas si BP Sara sa 2028, kaya gusto nilang i-impeach. Ano ba yan? Hoy! Ay, wow! Biglang bait si Sir. Double ka na statement mo, Mr. Bendelo, Mr. Nakalimutan na ang flood control. Natawa lang ako sa hashtag Bendelo. Anong nasinghot nito? Parang pasimple ang kambyo mo, Mr. Bendelo. I smell something fishy. 5 months more to go. 2027 na. Wow, change person na nga ba? Matas kasi survey, kailangan niya kumambyo.
yung nalaman mo na palpak lahat ng witness kaya biglang kumambyo. Siguro nga. Kasi yung first two witnesses nila, puros palpak. Oh, sa Martes, pangatlo si Attorney Milvin Matibag, invite director, mas lalong palpak yan. Anong sasabihin yan? Kabago-bago pa lang niya sa ahensya. Oh, sana yung sinasabi niya noon na lead. May lead na sila kung sino yung nakontratang assassin. Nasaan? Be? Wala ngang masabi ni Attorney Lutok. Ito pang director kaya. Kaya nung sasabihin niya sa Martes, pasabog kuno, ala fireworks. Anong pasabog? Kaya tama, tapusin nyo ng trial, not because of BP Sara and her family. Tapusin nyo dahil sa taong bayan. Maawa kayo sa taong bayan. Not so much kay BP Sara, kayang-kaya niyang, ang gagaling ng mga lawyers niya. Wala namang malakas na ebidensya. Kaya pwede ba, wag nang paabutin ng December para naman makatipid yung bilyones na gagastusin, pamigay nyo na lang sa taong bayan, Noche Buena nyo. Baka mamaya mayroon na namang announcement na 500 pesos, kaya nang mag Noche Buena. Wala kayong pakiramdam, hindi kayo makarelate sa hirap ng taong bayan. Pilit nyo 500 pesos. Ano yan? Walang karapatan ng taong bayan na mag-enjoy once a year lang. Ipipilit nyo na magkasyang 500 sa Noche Buena. Kaya yung 1 billion na yan, idagdag nyo na lang sa lahat ng pamilya na magno-Noche Buena. At least maging happy sila sa Pasko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo, so mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon human na gyud sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatagod sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling na gihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Giomara mo, gapugas ra mo og mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napa ka estudyante karon te? Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. So wala na ka ika-afford nga ipalit pa og sente. Wala sa pagkakaron, wala pag gyud. So karon natabangan na ka, so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.